Kamusta Sagittarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng spirit guide mo. Mamaya, ang aalamin naman natin ay patungkol sa ano ang dapat nang iwan sa taong 2024. 777. You may be overexerting yourself and need to rest. Hindi nakakabuti yung sobra sa kahit anong sitwasyon. 333. Tomorrow something you've prayed for is about to arrive suddenly. Kaya hindi mo kailangan mag-isip ng sobra na makakasama lang sa iyo o sa sitwasyon. Itong reading na ito ngayon ay para sa taong 2024 lang kasi ang tanong ay ano ang dapat nang iwan sa taong 2024. Aalamin natin yung situation, solution at saka yung outcome. Paalala para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay guide lamang at saka hindi magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Hindi ko ata nabanggit, aalamin din natin kung ano ang message o kaya feeling ng person mo. Knave or Page of Cups, 8 of Wands, 9 of Wands. Maybe ang ilan sa inyo, ito yung nahihirapan kang maiwasan o hindi mo napapansin sa sarili mo. Ang dapat mo nang iwan o kaya iwasan mo paunti-unti, yung obsession. Hindi naman masama maging emotional, pero yung ibibigay mo lahat ang sarili mo, ang atensyon mo sa person or sa isang bagay, hindi na makakabuti. Kaya ito sinasabi sa iyo kasi yung gusto mong protektahan ay mapoprotektahan mo pa rin naman. Pero ang ibibigay sa iyo ng universe, yung karapat-dapat na protektahan at mananatili sa iyo. Sa career or negosyo, very positive itong tatlong cards na ito. May mga good news patungkol sa career at negosyo. Pwedeng ikaw yung pupunta sa ibang lugar o kaya ibang bansa o kaya meron kang business na ipapadala sa ibang lugar or ibang bansa. At ang paalala ng mga cards na kahit na nagiging maganda yung daloy ng karir mo o kaya ng negosyo, maging mapanuri pa rin. Para mapapanatili mong stable yung karir mo or negosyo. Ang ilang single, meron kang nakilalang potential person, pero panandalian lang yung pagkikita nyo kasi meron kang pinuntahang lugar at dun mo siya nakilala. Para sa ilang single naman, yung potential person na nagugustuhan mo, meron siyang mga personal issue na mas kailangan niyang kaharapin bago tuluyang ma-in love. Ang ilan na nasa relationship ay nagkakaroon ng mas exciting at saka committed ang relationship niyo ng person mo. Matagal na rin kayong magkarelasyon. At ang paalala ng mga cards ay kahit nagkakaroon kayo ng problema ng person mo, huwag mong hayaan na masira ito. Nang dahil sa wala kayo pareho sa mood, masisave nyo pa rin yung relationship, lalo na kung bibigyan nyo muna ng space. The World, the Chariot, at Page of Pentacles. Kung sa nauna ay situation, ito naman yung solution. Nabibigyan mo naman ng solusyon yung mga problems mo lalo na kung nung bata ka pa. Kasi masunurin ka na talaga.
May mga panahon na may gusto kang gawin na labag sa kagustuhan ng magulang mo, alam mong mali, pero alam mo kung ano yung mali at tama. Hindi lang sa pag-aaral, kundi yung mga iba't ibang experience mo sa buhay ang nagiging daan para malaman mo kung ano yung daan patungong tagumpay na pangmatagalan. Maaasahan ka, determinado, masipag, praktikal, maingat at saka mapagkumbaba. Sa financial, ang ilan sa inyo makakatanggap ka ng deserve mo na bonus or ang ilan naman kontrata. Gagamitin mo yung financial mo sa trabaho mo o kaya sa negosyo. Ang ilan sa inyo magsasaya ka pero isi-secure mo yung financial na meron ka. Yung bang bibili ka ng mga bagay na mapapakinabangan mo or property. Ang ilang single, happy ka sa pagiging single mo at saka no-overcome mo yung mga challenges na nangyari sa'yo sa nakaraan. Ang advice para sa ilang single, nakadalawang cards ka na huwag mong hintayin na yung love life ang lumapit sa iyo. Ano man ang gender mo. Kailangan ipakita mo sa bawat tao or sa person na nagugustuhan mo yung appeal mo or abilidad. Ganon din naman kasi kapag nakikipagkapwa-tao ka or kaibigan. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nakatatlong cards ka na stable at committed ang relasyon nyo ng person mo. At kung nagkakaroon man kayo ng problema ng person mo, iset aside yung galit at sikapin na maresolbahan. Mas paganahin yung isip para makapag-focus sa solution. Ito yung message or feelings ng person mo. May mga sitwasyon na hindi na niya kinakaya. Maybe dahil nga sa mas naging ibabaw yung emosyon or galit. Pero kahit nagkakaroon ng kaguluhan sa relasyon nyo ng person mo, kapag hindi kayo nagkakaroon ng pag-uusap, namimiss ka pa rin naman niya. Yung bang namimiss niya yung paglalambing mo, yung time na magkausap kayo. Kung sino yung mas malambing sa inyong dalawa, siya yung tinutukoy ng card. Itong card naman na ito yung feeling ng person mo kapag irritable na ayaw niya nang makulong sa sitwasyon. Pero inulit niya ulit na ikaw talaga yung person na naaasahan niya, nagbibigay saya sa kanya, kaya namimiss ka niya. Iba pa rin yung pagmamahal na ipinapakita mo sa kanya, na nakatatak na sa isip at puso niya. Kasi pangalawang card na ito Kung meron mang nagagawang hindi maganda yung person mo, ito yung alibi niya. Yung meron kasi siyang trauma. Yung gumugulo sa isip niya kaya nadadala siya ng emosyon niya. At itong person mo, kasi nga mabuti ka sa kanya, hindi niya rin gusto na hinahayaan mo siya sa mga maling nagagawa niya sa iyo. Kasi itong next card ay nagsasabi na hindi niya naman kasi deserve kung ano yung mga magandang trato mo sa kanya. Ang gusto niya, sabihin mo kung ano yung totoong feelings mo. Kapag galit ka sa kanya, ang gusto niya, sabihin mo na lahat sa kanya. Di ba nga sa mystical cards, sinasabi na hindi nakakabuti yung sobra. Pero mukhang pareho kayong mabuti ng person mo. Napapansin din ng person mo na ganun ka sa kanya. Meron din kasing ilang person na may takot na baka maging hindi maganda yung image
or magbago yung pakikitungo ng person, hindi lang ng person mo, kundi ng kapwa mo sa iyo. Kaya nga lahat ng best mo ibinibigay mo sa kapwa mo or sa person mo na hindi nakakabuti. Mas maigi na makipag-communicate sa kaya mo at saka hindi. Ito naman yung mga cards para sa outcome. Pero mamaya aalamin pa natin ulit kung ano pa yung message or feelings ng person mo. Three of Swords, the Fool at Six of Wands. Sa umpisa ng cards mo, hanggang dito pinapakita na magkakaroon ng yung bang trouble-free yung buhay mo. Kaya kung nakaka-experience ka ng matinding argumento, heartbreak, parte ito ng hard lesson na kailangan mong matutunan sa buhay mo. At saka, nakatatlong cards ka na rin para sa travel. Pwedeng magbabakasyon ka or magpapatuloy ka sa trabaho mo. Sa yung bang palipat-lipat o kaya trabaho papunta sa ibang bansa. Mararamdaman mo yung kalayaan sa buhay mo. Open ka na rin para sa pagbabago at saka mas lalo pang lalawak yung kaalaman mo. At kahit hanggang dito sa mga cards mo na ito, matatanggap mo pa rin or makakamit yung success, tagumpay, achievement, at saka stability. Para sa ilan sa kalusugan, meron kang family member na kailangan mong bigyan ng atensyon kasi meron siyang malubhang sakit. May posibilidad din na naoperahan siya na kailangan ng tulong mo na yung para palakasin yung loob niya. Ikaw man yung may illness or ikaw yung naoperahan, hindi pa naman yan yung ending. Para naman sa ilang single, naka-4 na cards ka na sinisikap mo makaalis na sa trauma ng nakaraan. At ang advice ng mga cards ay ituloy mo yung pakikipag-socialize kasi doon mo mamimit yung dream partner mo. Ito naman yung final card or outcome. Page or Knight of Pentacles. May good news na darating sa buhay mo. Good deal at saka mga bagong idea. At saka pangalawang card na ito na merong estudyante na magiging successful siya sa pag-aaral niya. Ito yung simula na para makamit niya yung lasting na tagumpay. Estudyante ka man or hindi, merong mga pabor na pagbabago sa buhay mo. Yung mga nais mo or oportunidad ay kailangan mong sikapin na matutunan. Para sa ilan na nasa relationship, sinabi na kanina na kailangan ng space para hindi na masabi pa yung mga hindi mabuting salita. Hindi pa naman katapusan ng relasyon nyo kasi ang ilan sa inyo, yung bang normal na, yung nagtatalo kayo, pero hindi na uuwi sa hiwalayan. Iwasan yung mga masasakit na salita kasi marami pa kayong pagsasaluhan ng person mo na achievement. Ito yung message nyo, takot siyang mawala ka. At saka sinabi na rin naman niya sa naunang cards na itong person mo, ikaw yung nagbibigay liwanag sa buhay niya. Ito yung pinagtataka niya sa dami ng pinag-aawayan niyo, sa mga nasasabi niya sa iyo pero nag-i-stay ka pa rin sa kanya. May pagnanais din yung person mo na yung magkaroon ng pagbabago sa sarili. Marami din kasing pangarap yung person mo, hindi lang para sa kanya kundi para sa inyo.
ikaw talaga yung mentor or sinasandalan ng person mo. Kasi marami kang katangian na wala siya, na gusto niya, meron din siya na para maging parehas na kayo, hindi na kayo magtatalo. Ayan, binanggit na naman niya. Kasi nga ikaw yung ilaw sa buhay niya. Ikaw yung nagbibigay kasagutan sa mga tanong niya sa isip niya or gumugulo. Pero mapapaisip ka rin na bakit iba yung trato niya sa iyo. Pero hindi mo rin nakikita, ikinakalungkot din niya kung ano yung nangyayari sa relationship niyo or sa sitwasyon. Ngayon lang siya nakapag-isip-isip sa mga nasabi mo sa kanya. Hindi naman importante kung sino yung tama sa inyong dalawa. Ang importante yung pareho nyo napapakinggan yung isa't isa. At saka mas mukhang ikaw yung nakakaunawa kaya ito yung nai-experience mo sa person mo. At saka pinapakita rin sa cards na hindi lang ikaw yung nasusobrahan, mukhang pareho kayo. Thank you nga pala guys sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Virgo, Scorpio, Capricorn, Sagittarius, Aquarius, Pisces, Aries. Ito naman yung ilan sa letra na posibleng andito yung letra ng pangalan mo or letra ng pangalan ng person mo. R, C, Y, W, A, P, V.